Bago tayo magsimula mga kapatid, no, i-share at i-like po ninyo ang ating post video ngayon. Mag-react po kayo sa comment section. Mga nakapunood dito sa ating video ngayon at hindi pa nakapalo, mag-follow na kayo mga kapatid. Baka naman. Ito na nga mga kapatid, breaking news. May kumakalat na post ngayon sa social media tungkol sa Jarritos Coconut Water na may bacteria contamination at tinanggal daw sa mga tindahan. Ayon sa video, mahigit 2 milyon na lata raw ng coconut water ang pinull out. Nakakatakot pakinggan, di ba? Lalo kung isa ka sa mahilig sa Jarritos o sa mga imported na drinks. Pero teka lang, totoo nga ba ito? O isa lang itong fake news na ginawa para lang mag-viral? Pero napansin mo ba? Walang pinanggalingang opisyal na news source. Walang CNN, walang BNC, walang Jarritos official page ang nag-upload. Isang random content creator lang. Sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng fake breaking news. Kahit sino, basta may editing app, kaya nang magmukhang totoo ang isang kwento. Madali tayong maniniwala kapag takot ang ginamit sa atin. Basta may salitang bacteria, virus o alert. Agad tayong nagpapanik, share agad, comment agad ng grabe, o ingat lahat. Pero nakalimutan natin magtanong, may ebidensya ba? Ganitong sitwasyon, hindi lang fake news ang kumakalat, pati takot, at minsan mas delikado ang takot kaysa sa mismong balita. Gusto mong malaman kung totoo ang ganitong balita, ganito lang ang gawin mo. Google mo na, i-type mo Jarritos Water Bacterial Recall. Kung wala sa CNN, Reuters, o government health website, malamang hindi totoo. Tignan mo ang official page, Jarritos. Kung walang announcement doon, fake yan. Basahin mo yung comment section. Madalas may mga nag-fact check din na users. Tandaan, hindi porket may breaking news na font ay legit na agad. Mundo ngayon, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Bakit? Dahil mas gusto nating maniwala sa nakakatakot at nakakagulat. Mas maraming views, mas maraming shares, pero mas maraming naloloko. Nakakalungkot isipin na minsan ginagamit ng iba ang takot natin para kumita ng views o followers. Pero ang tunay na responsable na content creator, nagbibigay ng impormasyon, hindi takot. Kung gusto mo talagang siguraduhin na safe ang iniinom mo, laging tignan ang expiration date. Huwag bumili ng bukas na may sira na lata. Kung may kakaibang lasa o amoy, itapon mo agad. At huwag kalimutan, hugasan ang takip bago buksan, lalo na kung nakaimbak ng matagal. Tandaan, hindi mo kailangan matakot sa bawat balitang kumakalat, pero kailangan mo maging mag-ingat at marunong magsuri. Mga kapatid, sa panahon ng social media, may dalawang uri ng bakterya na dapat iwasan. Una, kung nasa pagkain o inumin. Pangalawa, yung nasa mga fake news na pumapasok sa isip natin. Kaya bago tayo mag-share ng post, bago tayo matakot, huminga muna tayo, mag-check muna tayo at alamin ang totoo. Dahil minsan, hindi bakterya ang sumisira sa atin, kundi ang maling impormasyon na pinipili nating paniniwalaan. Maging matalino, maging mapanuri. At higit sa lahat, be careful everyone.